Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may ituturo ako sa inyo. Makinig kayo. I will reveal to you the darkest power that lies within you. Akala ng marami, kapag sinabi mong emotional intelligence, basta pagkontrol lang ng emosyon at pagiging compassionate sa iba. May katotohanan naman dyan. Ngunit masyadong mababaw lang yan. You see, sa video na ito, we will dive deeper in the world of emotions. Ilalantad ko sa inyo ang hubad na katotohanan kung paano gumagalaw ang mundo at ang mga tao by understanding emotional intelligence. Paalala, this video will require your full attention and focus to better understand everything in it. So don't forget to like and subscribe for more contents like this. The greatest addiction. May isang bagay sa mundo ang kinaadikan ng lahat ng tao, and when I say lahat, I meant everybody. Marahil pati ikaw na nanonood ay addict din dito. May ideya ba kayo kung ano ito? Ang sagot ay feelings. Yes, the world is addicted to feelings. Ito yung klase ng addiction na walang gamot dahil walang may gustong gumaling, at yan yung nakakaawa. Don't get me wrong, biktima rin ako nito hanggang sa nagkaroon ako ng kamalayan tungkol dito. You see, we are told that human beings are emotional creatures, at sabi pa ng mundo na ayos lang ang maging emotional dahil tao tayo, likas sa atin ito. Kaya marami ang naging addicted dito. The world is addicted to feelings. Lahat gagawin ng tao para makaramdam ng emosyon. They will do anything to chase feelings. Kaya hindi lahat ng tao ay totoong malaya. Maraming tao ang alipin sa kanilang emosyon, at marami ng buhay ang nasira at nawala dahil sa mga maling desisyong nasa impluensya ng emosyon. Maraming tao ang naging drug addict, rapist, murderers. Lahat sila mga naging kriminal at masasamang tao dahil lang sa emosyon. Maraming natutulog at walang kamalayan. Lahat ay gustong makaramdam ng kahit konting ligaya. Walang katapusang paghabol. Lahat ay alipin ng kanilang emosyon. The greatest scam. Maraming malalaking korporasyon ang aware sa bagay na tinutukoy ko. Mga matatalinong tao na alam kung paano tumatakbo ang isip ng mga tao. Ginawa nilang malaking negosyo ang emosyon ng mga tao. Pinagkakakitaan nila ang nararamdaman mo. Maraming tao ang naging alipin sa pakiramdam na mapansin. They love the feeling of being praised and being seen by the public. Alipin sila sa emosyon na ito, kaya gagawin nila lahat mapansin lang ng marami. They love the feeling of pleasing people dahil alipin sila sa validations ng ibang tao na para bang ikamamatay nila ang approval ng iba. All that for chasing the feeling of being seen and praised. Maraming tao rin ang alipin sa pakiramdam na superior sila sa iba. They are addicted to the feeling of being better, prettier, richer, and superior in all areas of life. Kaya bumibili sila ng mga bagay na hindi naman nila kailangan para lang ipamukha sa iba na mas angat sila. Nakakaawa ang tingin ko sa mga ganito. They work hard to earn lots of money and then spend it all just to impress people na wala namang pake sa kanila. Maraming gustong magpa-impress dahil alipin sila sa papuri ng ibang tao. Adik na adik sila sa pakiramdam na pinupuri sila. They are deeply addicted to this feeling, kaya't hinahabol-habol nila ang ganitong pakiramdam. Profit versus emotions. Apple, Gucci, Lamborghini, ilan lang yan sa mga luxury brands na palatandaan na angat ka sa iba. Bumibili ang mga tao nito hindi dahil kailangan nila. Madalas gusto lang nilang ipamukha sa iba na angat sila.
at maramdamang nasa taas sila at mas better sila kaysa sa'yo. They are buying these luxuries to feel something kasi alipin sila ng emosyong iyon. Ito ang katotohanang hindi maitatanggi ng marami dahil lahat ng mga luxury brands na yan, hindi naman sila nagbebenta ng basta kotse lang, smartphones or branded clothes. No, they are selling feelings. Emosyon ang ibinibenta nila sa mga tao dahil alam nilang epidemyang mayroon ang mga taong alipin sa kani-kanilang emosyon. Ang mga taong ito, gagawin nila lahat para lang maramdaman nilang mas mayaman sila kaysa sa iyo, mas better sila kaysa sa iyo, mas angat sila kaysa sa iyo. Ito yung social construct na mayroon at puppet sila dito. Tumingin ka sa paligid mo, lahat ng makikita mo dyan, nag-i-stimulate ng emosyon mo para bumili ka sa kanila. Kaya nagkaroon ng impulsive buying na tinatawag. Hindi mo naman kailangan talaga, pero dahil sa bugso ng damdamin na naramdaman mo, napabili ka. That's how marketing works. Emosyon mo ang target nila para bumili ka. Ngunit bakit ko ito sinasabi? Kung gusto niya namang bumili, bahala kayo. Ganito yan. Makinig ka. Everything around you wants to control you. At kapag nagkaroon na sila ng control sa emosyon mo, hawak ka na nila sa ulo, hawak na rin nila ang bulsa mo. Kung nais mong makalaya at maging successful balang araw, mahalagang maunawaan mo ang halaga ng EQ o emotional quotient. Dahil ayon sa pag-aaral, mas mahalagang factor ito kaysa sa IQ kung nais mong maging successful sa buhay. At sumusuporta ito sa sinabi ko, kung hawak ng ibang tao ang emosyon mo, hawak din nila ang bulsa mo. At kung hawak nila ang bulsa mo, palagi itong butas. You will never gain financial discipline kung bagsak ang emotional intelligence mo. Emotional control. Dito papasok ang emotional control. Napakahalaga ng bagay na ito, lalo na sa isang lalaki. Hindi ka dapat maging emosyonal dahil sa oras na mawala ka sa control, your emotions will explode. At ang mga emosyon na ito ay maaaring magpahamak sa iyo. You see, kapag tayo ay naging emosyonal, ibang-iba ang response natin kumpara sa mga babae. Sila, idadaan lang nila sa iyak o emotional breakdowns. Maya-maya, maayos na ulit sila. Ngunit ang mga lalaki, hindi ganito. Kapag tayo naging emosyonal at nawalan ng control, nagiging delikado tayo. You see, masculine energy is a very destructive energy. Hindi tayo basta iiyak lang tapos mamaya ayos na gaya ng mga babae. We become insane when we lose emotional control. We become very destructive at nakakagawa tayo ng mga bagay na siguradong pagsisisihan natin kapag kumalma na tayo. Kapag nawalan tayo ng control, dito tayo nagiging alipin ng emosyon natin. At bilang lalaki, lahat ng desisyon na gagawin mo na may impluwensya ng emosyon mo ay kadalasan mali dahil nawawalan ka ng kapasidad na mag-isip ng rasyonal. Be like water. Isang sikat na tao ang nagsabi nito, hindi naman masama ang emosyon hanggat may control ka rito. Maaari mo pa itong maging advantage kung alam mo ang gagawin. Become like water, ang sabi niya. At gaya ng tubig, ganito rin kumilos ang emosyon natin. Isipin mo na ang emosyon natin ay nasaan yung tubig. Kapag galit tayo, para itong alon na rumaragasa na may kakayahang sirain lahat ng madaraanan nito. This is very dangerous. Ngunit may kontrol ka rito. Pwede mong piliing gawing kalmadong parang tubig sa lawa ang emosyon mo. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan mong maging baha na rumaragasa. Be like water that can be shaped into anything.
Gaya ng tubig na kapag inilagay mo sa baso, nagiging hugis baso rin ito. Ganon din sa emosyon mo. Matuto kang ilugar ang emosyon mo. Hindi pwedeng umalon sa isang timbang tubig dahil matatapon ito. Control your emotions and be like water. Your dark power. Kapag natutunan mong kontrolin ang emosyon mo, matututunan mo na ring impluwensyahan ang emosyon ng iba. Ito ang tinatawag na emotional intelligence. This is a powerful skill na pwede mong gamitin sa iyong advantage at maging sa masama. Kapag naunawaan mo ng mabuti at mas malalim ang nature ng human behavior, mapapagtanto mong lahat ito ay nagmumula sa emosyon. It all comes down to emotions. At sa awareness na mayroon ka, magagamit mo ito upang impluwensyahan ang emosyon ng ibang tao. Makinig ka. This is the deepest and darkest type of manipulation. Ang pagmamanipula sa emosyon ng iba. Kapag nagagawa mong manipulahin ang emosyon ng iba, makakaya mo ring ipagawa sa kanila ang mga bagay na gusto mong gawin nila nang hindi nila namamalayan. Dahil alalahanin nyo, kapag nakuha mo ang damdamin ng isang tao, gagawin niyan lahat ng gusto mo. Konting impluwensya lang sa emosyon nila, kuha mo na agad. Listen, if you can make them feel happy, pagkakatiwalaan ka nila. If you can make them feel sad, hahanap-hanapin ka nila. If you can make them feel scared, irerespeto ka nila. If you can make them feel angry, papatay sila para sa iyo. Kung mamamaster mo ang deep state of emotional intelligence, everyone around you can become your own puppets. At ikaw lang ang kokontrol sa mga ito. You are the mastermind. Unless there's someone else smarter than you. Marami pa akong nais pag-usapan tungkol sa emotional intelligence, gaya ng mga paraan para maging emotionally intelligent, benefits, importance, at iba pa. If this video gets 1,000 likes, I will make videos about these topics for you. So don't forget to like and subscribe for more contents like this. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.